Hello Beshies! Welcome ulit dito sa aking channel at bagong video pa rin or bagong loan na pa rin yung i-share ko sa inyo na magpapautang daw sa atin hanggang 75,000 pesos na loan amount, may 120 days na loan terms at 0.05% na interest. So, syempre, as usual, sinubukan ko na naman na utangan ito para makita kung paano nga ba yung interest, yung processing fees at loan terms, lalong-lalo kapag first time na umutang. Kaya sana mapanood nyo yung buong video. Pero bago ang lahat mga beshies, meron nga po akong pag-good news kasi bawat video na ina-upload ko, ako nga po ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo nga regarding sa video na ito. At ako po ay mamimili via YouTube comment picker kung sino nga po yung ating mabibigyan sa ating pag-cash giveaways. At here nga, Magic Peso, itong pag-uusapan natin. Easy to operate, safe, and flexible repayment daw. So, kagaya ng sabi ko kanina, ito kasi yung pambungad ng loan app na ito na kung saan pwedeng makautang hanggang 75,000 pesos daw. At ayan, 0.05% per day na interest. Pero kasi, kung isipin natin, yung 0.05% na interest ay parang maliit. Pero kung per day, yung pagpapatong nila ng interest, abay malaki pa rin yun. Kasi paano kapag 7 days yung loan terms or 10 days or 20 days? So 0.05 times 20 days, diba malaki pa rin. So ayan, sinubukan ko nga at same with other loan app na maglalagay tayo syempre ng ating valid mobile number and verification code. Once na natap mo yung get code, meron nga po tayong matatanggap na 6-digit verification code nga na dapat input nga lang natin dito. Para makautang nga ay may mga kailangang pagdaanan. Like, ito nga, pag-upload ng isang valid mobile number. So, ito yung mga tinatanggap na ID. And, ayan, UMID ID nga yung pinili ko kasi yun naman yung meron sa akin. Pipicturean ulit natin, syempre, yung ating UMID ID and i-upload nga. At meron pa itong tinatawag nga na facial verification. Itapat ulit natin yung cellphone nga sa ating mukha. Then, i-follow nga lang natin yung instruction. Education, yung marital status, number of credit cards, email, yung gender, at residential address. Pero paalala lang, itong mga nakikita nyo na information ko dito ha, ay hindi po talaga ito yung tamang details ko. Kasi nga, hindi naman pwede na i-public ko yung infos ko, no? So, pero right after naman mga beshes ay binabalikan ko talaga yung app. Then, nilalagay ko yung tamang informasyon ko. Kasi hindi talaga ma-approvehan nga yung loan application natin kung mali-mali yung ilalagay nga na details. Okay? So, ayan, residential address. Address details nga, business startup, loan purpose, yung work information. Ilagay lang ulit natin syempre yung company name, company address na naman, company phone number at profession mo. Ano nga ba yung trabaho mo? And then yung work experience. Okay? So dito sa profession, maaring professional specialist or nagtatrabaho ka sa government. And then, ayan, after nun, work experience nga, 1 to 3 years yung nilagay ko. Monthly salary, ang nilagay ko lang dito ay 8,000 to 12,000 pesos at yung address details. Okay, so yun pa rin, yung exact address daw ng company na pinagtatrabahuan at payday. Pwedeng weekly, bi-weekly, or monthly. Next, agad-agad ay yung contact information or personal references. So, dito nga mga beshies, first emergency contact, ilalagay lang din naman natin yung relationship at yung contact name and contact. Yung name at contact number. So, after nun, withdrawal information agad, ilalagay nga kung via e-wallets or via bank yung gusto nyo, kung saan nyo matanggap nga yung loan proceeds. So, e-wallet account, ayan. And then, repeat e-wallet account. So, GCash kasi yung pinili ko dito mga beshes kasi nga GCash naman talaga yung pinakamabilis na i-navigate nga or napakadali lang talaga gamitin kasi yung GCash. Kay GCash na naman nga yung pinili ko. At eto na nga, agad-agad nag-okay ang aking loan application. Kaya lang, isang loan app na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo. Kasi kung mapapansin nyo dito, 2,000 pesos lang yung first loan na in-offer sa akin. Dito sa pinakataas niya, merong nakalagay na 121 days na loan terms at 0.04% per day na interest. Pero kasi dito nga, actual, 2,000 pesos daw yung loan amount at product name, Magic Peso, loan amount 2,000 pesos. Yung interest ay 0, service fee 800, other fee 0, at amount received ay 1,200 lang. Akalain mo, ang nilagay nila dito na interest ay 0 at other fee nga ay 0, pero kasi bumawi naman sila dito sa service fee na 800 pesos.
Kaya nga, hindi matatanggap ng buo yung 2,000. Kasi ang ipapadala lang nila ay 1,200 pesos. Kasi may kaltas or kinuhaan nila agad-agad ng service fee na 800 pesos. So, by the way, kasi nag-apply ako ng February 26 at kung mapapansin nyo dito sa baba, ang due date ko daw ay sa March for 2025 na kung saan kailangan kong makapagbayad ng 2,000 pesos. So, hindi rin 7 days yung in-offer nila ha. Kasi kung 26 ako nag-apply, 27, 28, tapos March 1, 2, 3, 4, 6 days lang din yung ino-offer na loan terms. Hindi pa nga umabot ng 7 days kasi ang count dapat hindi kasama yung day kung kailan na-aprobahan yung loan application. So, dapat next day yung pag-start nila na pagbibilang. Pero dito, sinama kung kailan yung day na na-aprobahan nga. So, parang 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4. Kaya naging 7 days. Pero talaga, kung tutusin, 6 days lang din yung ino-offer ng loan app na ito na loan terms. Kaya isang loan app na naman mga beshes na hindi siya magandang utangan. Napakataas itong service fee niya na 800 agad-agad. So, 2,000 pesos nga lang yung naprubahan. Napakababang amount nga lang. And then, kakaltasan pa ng 800 pesos na service fee. Diba? Kaya nga ang loan proceeds ay 1,200 lang. I mean, yung ipapadala lang nila ay 1,200. And then, within 6 days, kailangan mong magbayad ng 2,000 pesos. So, yung loan app na ito ay hindi talaga makakatulong sa atin. Instead, mas ilulubog pa tayo sa utang at grabe talaga yung stress. Kasi syempre, kapag due date mo na or nag-post due ang inyong loan application, asahan mo na makakatanggap ka ng iba't ibang text messages or calls na minsan, hindi maganda talaga yung mga maririnig mo. Though, wala pa naman ako naging experience nga dito. Kasi kapag ako naman ay umuutang, ay talagang binabayaran ko siya on or before yung due date kasi ayaw ko naman na madamay pa yung mga personal references ko or ayaw ko naman na kung ano-ano yung sasabihin nila sa akin. Kaya, nagbabayad din talaga ako on or before yung due date. Kaya lang kasi mga beshies, kung ganito lang din, magpautang yung loan app, abay wag nyo nang utangan. Kasi hindi nga makakatulong sa atin, instead mas ilulubog pa nga tayo sa utang. At syempre yung stress talaga, kasi kapag due date mo, or nag-post due yung loan mo, tas wala ka pa rin pang bayad, asahan mo na iba't iba yung mga text messages and calls na matanggap natin, di ba? Na makakapagdagdag sa stress natin. And akalain mo, within 6 days, magbabayad ka. So, saan naman tayo pupulot or kukuha ng pera? Kaya nga tayo manghiram kasi wala pa tayong pera ngayon or maaring medyo matagal or abutin pa ng 15 or at least 1 month bago darating yung inasahan natin na pera. Tapos, sisingilin ka within 6 days. So, di ba? Napakasama naman ng iba't ibang mga loan app. And ayun nga, yung mga collector nila, halos lahat talaga, yung mga loan shark na may mataas na charges ay hindi maganda yung way nila ng paniningil. Sabi ko nga, wala pa naman ako naging experience sa loan app na ito, pero kasi ganun talaga, pag may mataas or halos sa mga naging naranasan ko sa ibang loan app na kapag mataas ang charges, eh talagang ganun, pare-pareho lang yung way nila ng paniningil, okay, sa ating utang. Kaya please lang, huwag na kayong umutang dito. Mas maganda na i-consider utangan yung kapamilya, diba? Yung mga relatives, yung friends or katrabaho. Pero make sure na kapag umuutang din tayo sa ating mga kakilala, eh, bayaran din kasi natin doon sa tinakda natin na date para naman kapag kailangan mo ulit ng pera na mahihiraman, at least meron kang malalapitan. Okay? So, ayan lang mga beshies. Sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung utangan nyo pa ba itong loan app na ito or hindi. Ayan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye!